Isang binata ang mapayapang namumuhay sa isang misteryosong village na nakatago sa gitna ng kabundukan. Kasama niya rito ang kanyang kakambal na babae na mahigpit na binabantayan at hindi kailanman pinapayagang lumabas. Ngunit isang araw, biglang nasira ang barrier na nagtatago sa kanilang village. Sa unang pagkakataon, nalaman nilang may mas malaking mundo pala sa labas ng kanilang kinalakihan. Hindi nagtagal, sinalakay ng mga armadong sundalo ang kanilang tahanan at walang awang pinaslang ang maraming residente. Higit pa rito, ang ilan sa kanila ay gumagamit ng mga misteryosong nilalang na may supernatural na kapangyarihan. At ang tunay nilang pakay ay ang ating bida. Habang nagmamadali siyang tumakbo papunta sa silid ng kanyang kakambal, huli na ang lahat. Bumungad sa kanya ang wala na nitong buhay na katawan, at sa tabi nito ay isang misteryosong babae na nagsabing siya ang tunay niyang kakambal. Dahil sa sobrang pagkabigla, natulala na lamang siya, ngunit bago pa man siya tuluyang mahuli, isang misteryosong lalaki ang dumating at tinulungan siyang makatakas. Kasabay nito, nagising din ang nakatagong kapangyarihan ng ating bida, isang kapangyarihang magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Pero paano nga ba nagsimula ang lahat ng ito? Nagsimula ang kwento sa liblib na nayon ng Agashi, kung saan nanganak ang isang babae ng kambal. Pero nalaman ng village chief na bahagi sila ng isang propesya na kokontrolin daw ng kambal ang mga makapangyarihang demonyo at hahatiin ang araw at gabi. Pagkalipas ng 16 na taon, nakita natin ang isa sa kambal na si Yuro habang nangingisda at nangangaso sa kagubatan, nang mapansin niya ang mga bakas na iniwan ng mga dragon sa kalangitan. Pagbalik niya sa nayon, hiniling ng kaibigan niyang si Danji na sana ay isinama siya nito dahil mapanganib mangaso mag-isa. Pero kumpiyansa si Yuro na walang mangyayaring masama sa kanya dahil binabantayan siya ng kaliwa at kanang guardian ng nayon. Sinabihan naman ng ina ni Danji ang kanyang anak na tulungan siya, habang si Yuro ay pumunta para makipagkita sa kapatid niyang si Asa, na nakita nating nakakulong. Pero masaya pa rin si Asa nang marinig na nakahuli si Yuro ng isang pheasant. Hiniling naman ni Yuro na sana ay mas malaki ang nahuli niya dahil tuyot ang taon na ito at nag-aalala siya sa supply ng pagkain para sa taglamig. Nag-alala si Asa na baka iwanan din siya nito tulad ng ginawa ng kanilang mga magulang, pero tiniyak ni Yuro na hindi siya aalis at sinabing pinagbubuti niya ang kasanayan sa pangangaso para maging kapaki-pakinabang sa nayon. Sinabi ng ina ni Danji na dumating ang mga ngalakal na si Dara kasama ang mga kalakal nito, at nakita nating pumunta ang buong nayon para sumalubong. Ipinaliwanag ni Dara na may pandemya sa labas ng mundo, kaya bumibili siya ng mga halamang gamot sa mataas na presyo at nakipagpalitan ang lahat sa kanya. Binati siya ni Yuro at napansin ni Dara na naghahanap ito ng regalo para sa kanyang kapatid, kaya binigyan niya ito ng souvenir. Sa pag-alis ni Dara, hiniling ni Danji na sana ay makalabas din siya ng nayon. Sa tingin niya ay maganda ang mundo sa labas dahil ang lahat ng pumupunta doon ay hindi na bumabalik. Pero sinabi ni Yuro na gusto niyang ipamuhay ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa nayon dahil ayaw niyang iwanan ang kanyang kapatid. Iminungkahi ni Danji na umalis silang magkakasama, pero tinanggihan siya ni Yuro dahil sa tingin niya ay magiging masamang impluwensya ito kay Asa na kailangang gumawa ng mahalagang tungkulin para sa nayon. Bigla silang nakarinig ng kakaibang ingay at akala nila ay angle ito ng dragon, pero napansin ni Danji na iba ito. Isang misteryosong kamay ang nagpakawala ng malakas na pagsabog na Samire sa harang na nagtatanggol sa nayon at naglantad nito sa labas ng mundo. Nakita nila ang eroplano na nag-iiwan ng bakas sa langit, at tumangala ang lahat ng makakita ng dalawang helikopter na papalapit habang nagsisimula na ang pagsalakay ng isang grupo ng mga sundalo. Naisip ng pinunong si Yona na nasira ang harang at nalaman niyang si Yere ang sadya ng mga ito, kaya sinabihan niya ang mga mamamayan na itago ito. Nagmamadaling umuwi sina Yere at Danji pero nakasalubong nila ang mga sundalo na nakilala si Yere bilang target nila, pero napatumba niya ang mga ito gamit ang kanyang mga pana. Nag-alala naman si Danji para sa kanyang ina, pero kailangang iligtas ni Yere si Asa kaya dinala niya ito sa nakatagong daanan sa ilalim ng mga estatwa patungo sa keep. Isang babae na nagngangalang Gabi ang dumating sa labas ng nayon at pinagpapatay ang mga mamamayan gamit ang kanyang misteryosong kapangyarihan. Isang ina ang tumakbo kasama ang kanyang anak, pero pinugutan ito ng ulo ni Gabi. Natakot naman ang anak para sa kanyang buhay, pero ipinaliwanag ni Gabi na hindi siya nangangagat ng bata bago tinapos ang isa pang nakaligtas. Sinabi niya sa kanyang koponan na nalinis na niya ang panlabas at gitnang bahagi pero hindi niya marating ang mga ito dahil napatumba na sila ni Dara. Tinawagan naman ni Dara ang kaibigang si Hana at sinabing kailangan nilang baguhin ang tagpuan dahil inaatake ang nayon. Isang babae ang humila kay Yona patungo sa selda ni Asa at ginamit ang kanyang kapangyarihan para sirain ito, pero tinamaan si Asa sa proseso. Dumating si Yere at nakita itong duguan, pero ibinunyag ng babae na siya ang tunay nitong kapatid at naparito siya para patayin ang lahat sa nayon. Hindi naniwala si Yere at panyanan niya ito, pero gumawa ang babae ng pagsabog at humingi ng paumanhin sa pagsugat sa kanya, sabay paliwanag na hindi pa siya sanay sa kanyang kapangyarihan.
Biglang may lumitaw na demonyo at dinaluhong si Yona, habang sinabihan naman ni Yona si Dara na itakas si Yuro sa labas ng mundo. Tumakbo si Dara kasama si Yuro, pero may mga sniper sa helicopter kaya nalaman ni Dara na wala na silang pagkakataon. Sinabihan niya si Yuro na magmadali at binigyan ito ng pendant para ilagay sa butas malapit sa mga flagstone ng nayon. Noong una ay nagatubili si Yuro, pero pinilit siya ni Dara na gawin ito, at hindi naman siya binaril ng mga sniper dahil gusto nina itong mahuling buhay. Pinalitan ni Yuro ang pendant, pero biglang inisobsob ni Dara ang ulo nito sa lupa kaya umagos ang dugo nito sa pendant, na lumikha ng nakasisilaw na liwanag na nagbulag sa mga sniper. May dalawang demonyo na biglang dinaluhong ang mga helikopter at pinabagsak ang mga ito sa lupa. Nainis si Gabi nang makita ito dahil ang mga helikopter lang ang tanging paraan nila para makauwi, at nagtaka siya kung kanino ang mga demonyong iyon. Lumapit ang mga demonyo kay Yuro, at sinabi ng isa na madali nilang makokontrol ang bagong master dahil bata pa ito, pero sinabi ng isa na kailangan pa rin nila itong sundin kahit na ano ang mangyari. Walang ideya si Yuro sa nangyayari, kaya sinabi ni Dara na mga demonyo ang mga ito at susundin siya dahil siya ang kanilang master. Sa isang flashback, ipinakita ng ama ni Yuro ang nakatagong daanan at sinabing itinayo ito ng Panginoon ng lupain noong kastilyo pa ang nayon, pero sinabihan niya si Yuro na panatilihin itong lihim at gamitin lang sa matinding pangangailangan. Sa kasalukuyan, kinumpirma ng mga demonyo na matagal na nilang binabantayan si Yuro, at alam nilang si Dara ay isang demon retainer na nagtatrabaho bilang middleman sa pagitan ng Hagashi Village at ng natitirang bahagi ng mundo. Ipinaliwanag ng mga demonyo na pinabagsak nila ang mga dambuhalang ibon dahil mukha silang banta kay Yuro, pero hindi sila sigurado kung ano ang mga ito. Kaya naman, ipinaliwanag ni Dara na mga sasakyan ito sa modernong mundo. Hiniling niya sa mga demonyo na tulungan silang mapababa ng bundok, pero sinabi ng mga demonyo na susundin lang nila ang mga utos ni Yuro. Sinabi ni Dara na wala silang oras para magtalo, pero bigla silang naabala ni Gabi, na nagakalang kay Dara ang mga demonyo. Naisip niya na si Yuro ang kapatid ni Asa dahil magkasing edad sila, at hiniling niyang sumama ito sa kanila, pero nagalit si Yuro nang marinig ang pangalan ni Asa at tinanong kung siya ba ang pumatay sa mga mamamayan. Kinumpirma niya ang hinala nito, kaya sinabihan ni Wright si Yuro na utusan silang itumba si Gabi, pero sinabi ni Yuro na hindi niya gagamitin ang mga guardian ng nayon para pumatay. Inutusan niya silang iligtas ang lahat ng nakaligtas at sinabing huwag hahawakan si Gabi dahil ito ang kanyang target, kaya tumalon si Wright sa ibabaw nito para hanapin ang mga nakaligtas. Nagbabala siya rito na mainit ang ulo ng kanyang kalahati, at biglang sinipan ni Left ang demonyo nito, na nagbigay ng pagkakataon kay Yuro para panin si Gabi. Naghanda siyang magpakawala ng isa pang pana, pero mabilis siyang kinuha ng kanyang demonyo at lumipad palayo, kaya hinabol sila ni Yuro habang kinuha naman ni Dara ang pendant at sumunod sa kanila. Sa nayon, nahanap ni Wright ang batang babae na nakaligtas sa pag-atake ni Gabi, pero habang ginigising niya ito, nalaman niyang hindi siya nito nakikita, kaya nagpakita siya ng isang segundo. Sobrang natakot ang bata kaya nahimatay ito, kaya dinala niya ito sa iba pang nakaligtas, pero nalaman nating nahimatay silang lahat nang makita siya. Nagtaka siya kung bakit pinatay ng mga sumalakay ang mga matatanda at iniwan ang mga bata na walang sugat, pero bigla niyang nakita si Asa na umatake sa kanya, pero agad niya itong napatumba gamit ang kanyang angle. Ipinaliwanag niya na lalabanan niya sana ito, pero abala siya sa pagtupad sa mga utos ng kanyang master, kaya tumakbo si Asa, at napansin niya ang kakaiba sa amoy nito. Nagtago si Gabi sa likod ng kanyang demonyo, pero pinilit buksan ni Left ang bibig nito, at nagpakawala ng isa pang tira si Yuro. Biglang dumating si Asa para iligtas si Gabi at ipinaalala kay Yuro na siya ang kanyang kapatid, pero hindi naniwala si Yuro dahil malaki na ito, kaya ipinaliwanag ni Asa na mas may access sa nutrisyon ang mundo sa ibaba. Naghanda siyang labanan ito, pero pinigilan siya ni Wright at sinabing pareho sila ng amoy, na nangangahulugang kapatid nga niya ito. Hindi makapaniwala si Yuro at nagtaka kung sino ang kanyang banibisita, kaya sinabi ni Asa na isang impostor iyon. Ibinunyag niya na 10 taon na ang nakalipas, tumakas ang kanilang mga magulang sa nayon kasama siya, kaya gumawa ang mga elder ng nayon ng peking Asa dahil alam nilang hindi aalis si Yuro hanggat nandoon ang kanyang kapatid. Siniil ni Dara ang kanilang muling pagkikita at sinabihan si Yuro na umalis na sila agad dahil hinahabol pa rin sila ng mga sumalakay, at hindi nila alam kung ano ang tunay na kakayahan ni Asa. Kaya pumayag siyang patawarin si Gabi sa kondisyon na mangangako silang hindi nasasaktan ng iba pang mamamayan. Sa kanilang pag-alis, sinabi ni Gabi na walang awa si Yuro, pero masaya si Asa na buhay pa ito, at naging emosyonal habang nag-uusap tungkol sa kanya. Ibinalik ni Yere ang harang sa paligid ng nayon, at bumaba ang grupo ni Yuro sa bundok, pero nalaman ni Yuro na hindi na niya makita ang nayon.
Nagtaka siya kung makababalik pa ba siya, kaya ipinaliwanag ni Dara na pwede naman, pero mapanganib dahil nabunyag na ang kanyang pagkakakilanlan. Sinabi ni Dara na kailangan nilang humalo sa mundo sa ibaba, at dinala sila sa kanilang destinasyon, kung saan nakita nilang naghihintay si Hana. Hindi masaya si Hana na nagdala si Dara ng mga demonyo, at ipinaalala na ang sabi lang nito ay isasama si Yuro, pero sinabi ni Dara na walang oras para magpaliwanag dahil nasa panganib ang buhay ni Yuro. Sinabihan sila ni Hana na sumakay sa kotse, pero sa tingin ni Yuro ay mapanganib ito dahil hindi niya alam kung paano ito gumagana, kaya nagsinungaling si Hana na mabilis ito dahil may mga kabayo sa loob nito. Samantala, dumating ang isang lalaki na nagngangalang Jean para sunduin sina Gabi at Asa, pero nagulat nang malaman na may mga bagong demonyo na lumitaw, at iniulat ni Gabi na tumakas si Yuro kasama si Dara. Nakilala ni Jean si Dara bilang isang demon retainer, at sa tingin niya ay hindi sila dapat sumalakay habang nandoon ito dahil napakadelikado nito. Nakasalubong ng grupo ni Yuro ang isang mabait na demonyo na nagtanong kina Left at Right tungkol sa kanilang bagong master, kaya sinabi nila na isa ito sa kambal na naghahati sa araw at gabi. Sinabihan niya silang ibahagi ang kanilang mga kwento kapag bumalik sila sa nayon, pero itinuring ni Dara at Hana na isang karangalan na masaksihan ang kanyang pagharap. Humingi ng paumanhin si Asa sa pagkabigo sa misyon, pero sinabi ni Jean na matutuwa ang kanilang master na si Gonzo kapag nalaman na umalis na si Yuro sa nayon. Nagtaka siya kung malakas ba ang mga demonyo nito dahil nasugatan si Gabi, kaya sinabi ni Gabi na makapangyarihang ang mga ito, pero ang pumana sa kanya ay si Yuro. Ipinaliwanag niya na una nitong planyana ang kanyang binti para patigilan ang kanyang pagkilos bago tinarget ang kanyang nangingibabaw na kamay, kaya nalaman ni Asa na nag-iisip ito na parang isang tunay na mamamana. Bumili ng pagkain ng grupo ni Yuro sa isang tindahan, at sinabihan siya ni Hana na magsuot ng bagong damit para hindi mapansin, pero nagulat siyang makakita ng mga rice ball na gawa sa 100% puting bigas. Naisip ni Dara na ituturing itong marangya sa kanyang nayon, pero sobrang nagustuhan ni Yuro ang pagkain kaya naisip niya si Asa, at ninais na masubukan din ito nito. Nagtaka naman si Wright tungkol sa lugar, kaya ipinaliwanag ni Dara na nasa isang rest stop sila kung saan makakahanap ng pagkain, tindahan, at banyo. Nakinig ang mga demonyo sa kanyang paliwanag, kaya nagtaka siya kung gusto ba nilang pumasok sa loob, pero nagpasya silang manatili na lang kay Yuro at sinabihan sina Dara at Hana na kumain habang nagbabantay sila. Sa loob ng diner, nagtaka si Hana kung gaano karaming katotohanan ang sinabi niya kay Yuro, kaya sinabi ni Dara na hindi na sila dapat magbunyag ng iba pang impormasyon sa kanya dahil sobrang nagalit ito nang malaman ang tungkol sa tunay nitong kapatid. Nagtaka siya kung dapat ba niya silang iwan sa lugar ni Dara, pero sinabi ni Dara na hindi siya pwedeng bumalik dahil alam ng kaaway ang kanyang mukha at pangalan. Naawa si Hana sa kanya dahil wala siyang tirahan at kailangang mag-alaga ng anak ng ibang tao, pero sinabi ni Dara na problema rin nila ito. Ipinost niya rito na isa rin itong Goshi Village Demon Retainer at iminungkahing magpakasal sila, pero inilabas ni Hana ang kanyang brass knuckles at sinabing ito ang kanilang singsing sa kasal. Ipinaliwanag niya na hindi naman ito totoong bagay at kailangan lang nilang humalo sa lipunan para protektahan si Yuro. Pero sa tingin ni Hana ay pwede silang maging roommates at sinabing maaari siyang maging ate ni Yuro habang nagkukunwari itong single father nila. Sa tingin niya ay kukuha ito ng masyadong maraming atensyon dahil magchichismisan ang mga tao kung paano siya iniwan ng kanyang asawa, kaya sa tingin niya ang pinakamahusay na cover ay anak niya si Yuro at muli siyang nagpakasal sa isang mas batang babae. Nainis naman si Hana at sinabing hindi niya gusto ang kanyang plano dahil itinira niya ang kanyang sarili para sa kanyang crush na si Jason Statham. Samantala, hiniling ni Yuro kina Left at Right na sabihin sa kanya ang lahat ng nalalaman nila tungkol sa kanya at sa kanyang kapatid, pero ipinaliwanag ni Wright na naupo sila sa pasukan ng nayon sa loob ng 400 taon, kaya hindi nila alam ang nangyari sa loob. Ibinunyag nila na ang mga taong dumadaan lang ang nakikita nila, pero narinig nilang ipinanganak ang kambal at kalaunan ay nakita si Yuro na nangangasong kasama ang kanyang ama. Sinabi naman ni Left na hindi nila nakita si Asa at nag-akalang namatay ito sa sakit, pero 10 taon na ang nakalipas. Nakita nila ang kanyang mga magulang na tumakas kasama ang isang maliit na batang babae na ang dugo ay kamoy ng sa kanya. Masama ang pakiramdam niya dahil palagi niyang iniisip na iniwan silang dalawa ng kanyang mga magulang, pero lumalabas na siya lang pala ang iniwan ng mga ito, at sa tingin niya ay baka alam ng impostor ni Asa kung nasaan ang kanilang mga magulang. Bumalik si Dara kasama si Hana na nag-anunsyo na sila ang magiging guardian ni Yuro na responsable sa lahat ng kanyang aksyon. Sinabihan niya itong bumaba sa kotse dahil kukuha ito ng atensyon, kaya sinabi ni Yuro na nakaupo din doon sina Right at Left, pero ipinaliwanag ni Hana na hindi sila nakikita ng mga normal na tao maliban kung gusto nilang magpakita.
Nagtaka si Dara kung kailangan ba nitong gumamit ng banyo, kaya sinabi ni Yuro na umihi na siya sa mga halaman, at naisip ni Hana na nagdadala na agad ito ng gulo sa kanila. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay, nagtanong si Yuro tungkol sa Kadamori clan, kaya ipinaliwanag ni Dara na isa itong branch clan na umalis sa Tagashi Village at kalaunan ay nagtatag ng kanilang sarili sa mundo sa ibaba. Samantala, nakita natin ang isang babae na tumatakbo mula sa isang lalaki na nag-ipit sa kanya sa isang elevator, at nagbabala ito na lumayo sa kanya. Pero lumapit ito, kaya naging isang nakatatakot na nilalang ang babae at sinabing tumapak ito sa kanyang teritoryo. Tinawagan ni Jean ang kanyang kliyente para ipaliwanag na nalutas na niya ang usapin tungkol sa kanyang stalker, at nangako ang lalaki na hindi na muling lalapit sa kanya. Pumunta si Jean para linisin ang elevator ng mga ebidensya, pero nakita ng isa pang babae ang kanyang demonyo at napatigil sa takot, kaya nalaman niyang nakikita niya ito at sinabihang huwag sabihin kahit kanino ang tungkol dito. Sa kotse, ipinaliwanag ni Dara na hindi gaanong marami ang sinabi sa kanila, at minana lang nila ang trabaho sa kanilang mga magulang. Ibinunyag niya na ang tanging bilin kay Yuro ay tiyaking walang ibang makakaalam tungkol sa nayon, at hindi dapat mahulog ang kambal sa mga maling kamay. Ibinunyag niya ang kanyang tunay na pangalan na si Tedererio, at nagtanong si Yuro tungkol sa kahalagahan ng pagiging kambal, kaya ipinaliwanag ni Wright na kapag ang isang kambal na lalaki at babae ay ipinanganak sa Eastern Village sa araw kung kailan magkatumbas ang gabi at araw, magkakadurog-durog ang mundo. Sinabi niya na ang huling beses na nangyari ito ay 400 taon na ang nakalipas, at nagbunga ito ng malaking digmaan na naghati sa mundo sa silangan at kanluran. Idinagdag pa niya na bago iyon, may isa pang digmaan ang naghati sa mundo sa hilaga at timog. Nagtaka si Yuro kung isinumpa ba sila, pero sinabi ni Wright na hindi ganoon ang kaso, at ipinaliwanag na ang mga taong gustong gumamit ng kanilang kapangyarihan ang siyang nagpapasimula ng away. Sa tingin ni Yuro ay walang espesyal sa kanya, kaya sinabi sa kanya ni Left na may potensyal siyang magkaroon ng lakas, at idinagdag ni Wright na ang break power ni Asa ay nagbibigay daan sa kanya na sapilitang buksan ang kahit na ano. Ang kakambal nitong kapangyarihan ay ang seal, na kayang sapilitang isara ang anumang bagay, at nagtaka naman si Hana kung ano ang mangyayari kung magsalpukan ang dalawang ito. Subalit, sa tingin ni na Left at Right ay wala pang nakakakuha ng parehong kapangyarihan ng sabay, kaya walang nakakaalam ng sagot. Naalala ni Yuro ang harang sa paligid ng nayon at nagtaka kung paano nakapasok si Dara doon. Kaya naman, ipinaliwanag nito na may alam na tiyak na ruta ang kanyang angkan, na kinapapaluban ng mga espesyal na galaw at direksyon. Ibinunyag din niya na ang ina ni Yuro ay mula sa mundo sa ibaba, at hindi sinasadyang nahanap ang ruta noong naliligaw ito. Dahil dito, naalala ni Yuro noong sinabi ng kanyang ina na sa pinang-anakan nito, ang pangalan niya ay nangangahulugang kabalyero, at umasa ito na balang araw ay may uuwi ang kanyang pamilya doon. Nagsisimula ng masanay si Yuro sa buhay sa modernong mundo, at namangha ang kanyang mga demonyo sa naglalakihang gusali sa paligid na inakala nilang mga kastilyo para sa mga Panginoon. Pero ipinaliwanag ni Yuro na normal na lungsod lang ito, at sinabing 12 ng tao ang nakatira sa bawat isa nito. Sa tingin ni Yuro ay mabubuting tao sina Dara at Hana, pero hindi niya mapagkatiwalaan ng buo dahil konektado sila sa panloloko kay Asa, at gusto niyang hulihin ang kapatid para mapilitan itong dalhin siya sa kanilang mga magulang. Humingi siya ng tulong kina Left at Right na ikinatutuwa naman ng mga ito dahil taon na silang hindi nakagagawa ng ganoon. Ibinunyag ni Dara na nakahanap si Hana ng matitirhan nila, pero tinanong siya ni Yuro tungkol sa kanyang telepono, kaya ipinaliwanag nito na isa itong kagamitan para magpadala ng mensahe na parang usok na hudyat. Dumating sila sa bagong tirahan, at sa tingin ni Hana ay dapat gamitin ni Dara ang estilong kanluran na silid, habang si Yuro naman sa silid na may tetomi, pero nagtaka ito kung maayos lang ba na gamitin niya ang ganoong karangyan. Sinaktan siya ng mga demonyo ni Hana na sina Kitetsu at Jiro dahil hindi siya nakilala ng mga ito, kaya ipinakilala niya ang mga ito bilang kanyang mga guardian na demonyo. Sa tingin niya ay mukha silang ordinaryong pusa at aso, kaya binugbog siya ng mga ito, at sinabihan ni Wright si Yuro na maging magalang sa kanila. Sinabihan ni Hana sina Dara at Yuro na gagamitin nila ang apelyido ng kanyang pamilya na Dono dahil alam na ng kaaway ang pagkakakilanlan ni Dara. Pero nagulat si Yuro nang marinig na mayroon silang mga apelyido at nagtaka kung nagmula ba sila sa mga dakilang pamilya. Kaya naman, sinabi ni Hana na ang lahat ng nasa labas ng nayon ay may apelyido. Ibinunyag ni Dara na may-ari siyang bundok pero ipinaliwanag ni Hana na namana lang niya ito at sa tingin niya ay hindi niya may benta dahil walang nag-aalaga nito. Nagtaka si Yuro kung pwede ba siyang manggaso doon, pero sinabi ni Dara na ang pangangaso ay nangangailangan ng nakasulat na pahintulot sa lungsod at sinabing kakailanganin din niya ng lisensya para magpatakbo ng mga bakal na kabayo. Sa mansyon ng Kagomori, nag-eensayo si Asa ng kanyang kakayahang brake, pero nahihirapan siyang kontrolin ito kaya nasira ang isang bahagi ng bakuran.
Dahil dito, humingi siya ng paumanhin kay Gonzo. Sinabi nito na maayos lang iyon basta wala siyang mapapatay at sinabihan si Jean na maglinis. Kaya naman, inutusan nito ang kanyang demonyo na gawin iyon. Pumunta silang lahat para makita si Gabi at binigyan siya ni Asa ng mansanas, pero nakalimutan niya itong hiwain. Kaya naman, binigyan siya ng kutsilyo ng demonyo ni Jean. Hindi komportable si Gabi gamit ang kutsilyong iyon, pero tiniyak ni Jean na hindi pa ito nagagamit sa pananaksak at sinabihan ni Gonzo si Asa na manatili sa mansyon kasama siya. Ipinaliwanag niya na kapag nalaman ng lahat na umalis na ang kambal sa nayon, magsisimula silang lahat na hanapin ang mga ito at may mga tao pa nga mula sa Kagomori clan na gustong gumamit sa kanya. Kaya naman, mas mabuti para sa kanya na manatili sa mansyon. Sinabi niya na hahanapin ni Jean si Yuro, pero hindi pa ito nakikita ni Jean noon. Dahil dito, iginuhit siya ni Gabi at Asa, pero hindi kapaki-pakinabang ang kanilang mga guhit. Nagpasya si Jean na magsimula sa pamamagitan ng pag-imbestiga kay Dara, pero bago siya umalis, nagbabala si Asa na may matatalas na amoy ang mga demonyo ni Yuro. Sa apartment, lumabas si Dara sa banyo matapos mag-ahit ng balbas dahil kailangan niyang gawing mahirap makilala ang sarili. Pero naina si Hana dahil binago nito ang tanging bagay na nagpapamukha sa kanya kay Jason Statham at sinabing wala na itong kwenta sa kanya. Nagreklamo naman si Dara na kapag kakasal pa lang niya, pero inaabuso na siya ng kanyang asawa sa emosyon at nagtaka kung nasaan si Yuro. Kaya naman, sinabi ni Hana na naglakad-lakad ito kasama ang kanyang mga demonyo. Napansin ni Dara na nawawala ang kanyang machete at pareho silang nagpanik dahil kung mahahanap ng pulis si Yuro na dala iyon, malalagay sila sa malubhang gulo. Pumunta si Yuro sa isang rooftop kung saan nakikita nila ang buong lungsod at tinanong ang kanyang mga demonyo kung kaya ba nilang tulungan siyang mahanap si Asa. Sinabi ni Wright na hindi magiging madali na mahanap ito sa napakalaking mundo, pero sa tingin ni Left ay kung hinahanap din sila ng mga Kagimori, kalaunan ay magtatagpo din sila. Nagtaka si Yuro kung makakahanap ba sila ng lugar na may maraming demonyo dahil alam niyang dadalhin sila nito sa base ng Kagimori kung saan makikita nila si Asa sa pamamagitan ng amoy ng kanyang dugo. Kaya naman, nagbago ang mga ito sa kanilang anyong demonyo at sinimulang galugarin ang lungsod. Kalaunan ay nakarating sila sa isang parking garage kung saan nakita ni Yuro si Asa kasama ang iba, pero agad siyang sumugod dito. Kaya naman, nagbabala si Wright na isa itong bitag. Nahuli siya ng demonyo ni Jean at nalaman niyang peking Asa ito habang ipinapaliwanag ni Jean na ginamit niya ang dugo nito para akitin si Yuro. Sa apartment, sinabihan ni Hana si Jiro na amuyin ang damit ni Yuro at sundan ito habang sinusubaybayan naman ni Ketetsu ang lokasyon ni Jiro sa kanyang cellphone. Nagulat si Dara na kayang gumamit ng modernong teknolohiya ng mga demonyo nito, kaya ipinaliwanag ni Hana na maayos silang nakasabay sa mundong ito dahil naipasa sila sa bawat henerasyon. Nagulat naman silang malaman na pumunta si Yuro sa Tokyo at nagtaka kung naliligaw ba ito o sinadya niyang pumunta doon. Lumabas sa pinagtataguan ang mga demonyo ni Yuro at sinabihan sila ng mga tauhan ni Jean na tumigil, pero patuloy silang sumulong at sinabihan ni Left si Yuro na manatili doon para hindi makasali ang demonyo ni Jean sa kanilang laban. Nagulat si Jean at ang iba pa sa kung paano nila utusan ang kanilang master, kaya sinabi ni Yuro na isa siyang uri ng master na hindi nakikialam at naglabas naman si Jean ng mga sandata mula sa kanyang demonyong si Makoto. Sinimulan nilang barilin ang mga demonyo ni Yuro, pero walang epekto ang mga bala dahil gawa ang mga ito sa bato at patuloy pa rin ang pag-atake ng mga tao sa kanila, kaya nagpasya silang lumaban pabalik. Isang lalaki na nagngangalang Haruo ang naglabas ng kanyang mga demonyo at isang pagong ang dummy-in kay Left habang isang kuneho naman ang umatake kay Right sa napakabilis na paraan. Humingi ng tulong si Right kay Left, pero ipinaliwanag nito na wala siya sa posisyon para gawin iyon, kaya inihagis ni Yuro ang machete ni Dara para maalis ang pagong kay Left na nagbigay daan sa kanya para makawala at matulungan si Right. Sinabihan ni Yuro si Right na patayin ang mga ilaw, pero sa tingin ni Jean ay nagkukunwari lang silang tumatakbo palayo habang naalala kung paano sinabi sa kanya ni Asa na nag-iisip si Yuro na parang isang Mama Meryl. Umatake si Yuro gamit ang kanyang machete, kaya tumalon palayo si Jean, pero biglang bumukas ang isang ilaw at nalaman ng kanyang mga kasamahan na nahuli na ito. Lumabas sa pinagtataguan sina Left at Right at hindi makapaniwala si Haruo na iniwan nila ang kanilang master, pero ipinaliwanag ni Left na magagawa nila ang kanilang gusto basta matatapos ang trabaho. Tinanong ni Yuro si Jean kung bahagi ba ito ng pag-atake sa Higashi Village, kaya ibinunyag ni Jean na siya ang may pananagutan dito at sobrang nagalit si Yuro hanggang sa manginig ang kanyang mga kamay. Pero kinontrol niya ang kanyang emosyon na sinabihan si Jean na tawagan si Asa dahil gusto niya itong makausap. Nagtaka si Jean kung gusto ba ng Higashi Village ang parehong kambal, pero ipinaliwanag ni Yuro na kusa siyang pumunta at gusto lang siyang makausap.
Inanyayahan niya ito sa mansyon ng Kagomori dahil gusto rin siyang makita ni Asa, pero tumanggi si Yuro dahil sa tingin niya ay bitag ito at ipinaalala sa lahat na wala silang pagpipilian. Pinayagan niya ang iba na gamutin ang mga sugat ni Jin at nagtaka si Jin kung bakit mababaw lang ang pagkahiwa sa kanya ni Yuro. Kaya naman, ipinaliwanag niya na dahil alam niyang hindi nila sinusubukang patayin siya at naalala na maaari siyang mapatay ni Jin sa kanyang sorpresang pag-atake. Sinuri ni Wright ang mga demonyo sa paligid nila at napansin ang isang pares na hindi pa lumilitaw, kaya sinabi ni Akio na masyadong malaki ang kanyang mga demonyo para magkasya sa loob ng garahe at nagulat silang makakita ng isang dambuhalang mata sa labas. Sinabi ni Jin na hindi niya pwedeng dalhin si Asa sa kanila at sa halip ay tiniyak kay Yuro na hindi nila siya sasaktan kung tutuloy siya sa mansyon. Tumingin siya sa paligid at nalaman na masyadong marami ang mga demonyo para kayanin nina Right at Left, kaya pumayag siyang sumama kay Jin. Sinabihan niya itong pretuhin ang kanyang mga demonyo ng may paggalang, kaya nilinis ni Jin ang lugar gamit ang kanyang demonyong mata at ipinaliwanag na kaya nitong kumain ng kahit na ano habang si Makoto naman ay kayang maglabas ng mga bagay na kailangan niya sa laban. Nakakuha si Asa ng mensahe mula kay Jin na darating ito kasama si Yuro, kaya nagmadali siyang gisingin si Gabi na humanga sa kung gaano kabilis natapos ni Jin ang misyon. Habang papunta sa mansyon, tinawagan ni Jin si Gonzo na nagpaliwanag na hindi pa niya sila pwedeng makaharap dahil nasa isang hot spring siya, at sinabihan silang pretuhin ng mabuti ang kanilang mga bisita hanggang sa bumalik siya. Dumating sila sa mansyon, pero nagtaka si Yuro kung bakit wala siyang maramdamang mga demonyo dahil alam niyang may mga demon wielder ang Kagomori. Kaya naman, sinabi ni Jin na hindi pa sila nakakarating sa VIP section. Pumasok sila sa isang pintuan, at agad na naramdaman nina Yuro at Left ang mga demonyo sa lahat ng dako habang tinatanong naman ni Asa si Gabi kung gusto ba nitong sumama sa kanya. Nagpasya si Gabi na manatili na lang dahil halos hindi siya makalakad, at gusto rin niyang makita ang taong pumana sa kanya ng 2 beses. Sinundan sila ni Kitetsu doon, at nalaman ni Hana mula sa GPS na kasama ni Yuro ang Kagomori clan, kaya nagtaka sila kung nahuli ba ito. Nagpasya si Dara na sunduin siya at sinabihan si Hana na manatili na lang dahil hindi alam ng kaaway ang tungkol sa kanya. Habang nararating ni Yuro ang harap ng pintuan, isang lalaki na nagngangalang Asuma ang dumating para salubungin siya, pero naghinala si Jin dahil wala naman siyang sinabi kay Asuma tungkol kay Yuro. Nagmadali si Asa para makipagkita sa kanyang kapatid, pero hindi siya hinayaan nitong yakapin siya at sinabihang alalahanin muna ang mga sugat ni Jin. Nag-alok si Asuma na ituro kay Yuro ang paligid, pero sinabi ni Jin na wala silang kinalaman sa kanya at sinabihan si Akio na manatili sa labas para tiyaking walang dadaan sa harang. Sa infirmary, tinahiyan ng isang doktor na nagngangalang Sakurezawa si Jin, at hindi ito makapaniwala na isang bata ang humiwas sa kanya, pero sinabi ni Yuro na bawat batang lalaki sa kanilang nayon ay marunong gumamit ng talam. Ibinalik ni Jin ang sample ng dugo ni Asa kay Sakurezawa, na ikinagulat ni Yuro dahil sa tingin niya ay mga mangkukulam lang ang kukuha ng dugo sa mga buhay na babae at bata. Ipinaliwanag ni Asa na ideya niya ito at ang modernong teknolohiya ay kayang kumuha ng kaunting halaga nang hindi pumuputol ng anumang ugat, kaya halos hindi ito masakit kapag ginawa ng isang propesyonal. Naalala niya kung bakit gusto niya itong makatagpo at hiniling na makita ang kanilang mga magulang, pero ibinunyag nito na nawawala ang mga ito at wala siyang ideya kung nasaan sila. Sinabi ni Jin na matapos kupkupan ng plan ng kanyang mga magulang, nagpa siya ang mga ito kalaunan na bisitahin ang bayan ng kanyang ina sa Okinawa, kaya sumakay sila sa eroplano. Pero hindi alam ni Yuro kung ano ang eroplano, kaya sinabi ni Asa na tinatawag nila itong mga dragon sa nayon. Ibinunyag niya na wala doon ang kanilang mga magulang nang dumating ang eroplano sa Okinawa, at nagtaka si Yuro kung nagpadala ba sila ng sino mang magbabantay sa kanila. Kaya naman, ibinunyag ni Jin na may kasama silang isang demon wielder na nawawala rin. Sa tingin ni Yuro ay maaaring ang taong iyon ang may pananagutan sa kanilang pagkawala, at sa tingin ni Asa ay tama siya dahil maaari itong maging isang ahente ng Higashi Village na nakapasok sa clan. Inako ni Jin ang pananagutan sa pagkabigo, pero hindi makapaniwala si Yuro na nagtitiwala pa rin si Asa sa Kagomori dahil hinayaan nilang mawala ang kanilang mga magulang. Ipinaliwanag ni Asa na nagtitiwala siya sa kanila dahil matapos niyang umalis sa nayon, may mga mamamatay tao na dumating para sa kanya, at ang Kagomori clan ang nagligtas sa kanyang buhay. Samantala, isang grupo ng mga tao ang nagpaplano ng kanilang pag-atake mula sa malayo, at sa tingin nila ay ito ang perpektong pagkakataon para makuha ang kambal dahil sugatan sina Jin at Gabi habang si Gonzo naman ay wala. Biglang naramdaman ni na Left at Right na may papalapit, at isang pares ng demonyo ang bumangga sa gusali. Tumakbo ang grupo ni Yuro mula sa mga demonyo, at naisip niyang patayin ang kanilang master, pero ipinaliwanag ni Haruo na gagawin lang silang gala ng mga ito.
Ibinunyag niya na kapag walang master, matatali sila sa lugar na iyon na parang mga multo, at kung walang gagawa ng kontrata sa kanila sa loob ng ilang dekada, tuluyan na silang makakalimutan. Naisip ni Yuro na hindi sila mawawala sa ganoong paraan, kaya nagpasya siyang huwag patayin ang kanilang mga master, at tinanong si Jin kung mayroon siyang pana. Inutusan nito si Makoto na iluwa ang lahat ng uri ng kagamitan, pero hindi nakilala ni Yuro ang karamihan sa mga ito, kaya kinuha niya ang pinakasimpleng nahanap niya at pinanay ng mga demonyo. Sobra siyang sumala sa kanila, at nalaman na kailangan niyang i-adjust ang kanyang pana, kaya tumakbo siya kasama ang iba habang tinawagan naman ni Jin si Gabi para kamustahin ito. Sinabi nito na inatake rin siya, at sinabihan itong protektahan si Asa, pero ipinaliwanag niya na hindi siya makakalaban dahil sa kanyang mga sugat, kaya tinawag siya nitong walang kwenta. Tiniyak niya rito na inaayos na ni na Yuro at ng kanyang mga demonyo ang mga bagay-bagay, na nagbigay ginhawa naman sa kanya dahil alam niya kung gaano kakayahan ang mga ito. Sinabi niya sa kanya na maaari niyang gamitin ang kanyang buong lakas, kaya inutusan niya ang kanyang demonyo na kainin ang mga pumasok, at nalaman niya na ang mga kaaway ay nasa lahat ng dako, kaya sinabi sa kanyang demonyo na oras na para maghapunan. Sinabi ni Asa na siya ang hahawak sa mga demonyong humahabol sa grupo, pero humingi siya ng paumanhin kay Jin ng maaga dahil baka masira niya ang mansyon. Sinabi nito na maayos lang iyon at nangakong haharapin si Gonzo, kaya humingi rin si Haruo ng ganoon, pero sinabi ni Jin sa kanya na kailangan niyang harapin ang mga kahihinatnan. Hiniling niya kay Yuro na agawin ang pansin ng puting demonyo, at naghanda silang lumaban ng magkasama, pero bigla silang nahigop sa isang kawalan. Ipinatawag ni Haruo ang kanyang pagong para pigilan ang demonyo sa pagtakas, at sinabi niya na kung kayang pawiin ng mga demonyo ang mga tao, maaaring may alam sila tungkol sa mga magulang ni Asa. Itinulak ng pagong ang demonyo sa lupa, at sinabi ni Jin kay Haruo na maaari niyang sirain ang mansyon, pero sinabihang mag-ingat na huwag mapatay ang demonyo o ang master nito. Bigla silang napaligiran ng higit pang mga demonyo, kaya sinabihan ni Haruo si Jin na hawakan ang mga ito, at nalaman ni Jin na walang darating para tulungan sila, kaya inutusan niya ang kanyang demonyo na bigyan siya ng baril. Tinawag ni Asa ang iba sa isang madilim na espasyo, pero wala siyang nakuha na sagot, at natakot siya habang naaalala ang kanyang nakaraan. Pero sinabi ni Wright sa kanya na kasama niya ito. Sinabi niya na naamoy niya ang kanyang pawis, kaya alam niyang natatakot siya at tinulungan itong kumalma. Nagtaka siya kung nasaan ang kanyang kapatid, kaya sinabi ni Wright na malamang nakasama nito si Left at ibinunyag na sinadya niyang sumama sa kanya dahil gusto niya itong makausap. Ipinapaalala niya sa kanya kung paano siya umatake noong una silang magkita sa nayon at ibinunyag na siya ang kanyang natural na kaaway, kaya naman kanya nitong nagawang in-neutralize ang kanyang break. Naalala niya kung paano sinabi ng kanyang ama ang tungkol kina Left at Right, na may kapangyarihang patigilan ang break at seal mula sa pagkawala sa kontrol, kaya nalaman niya na kung makukuha ni Yuro ang kapangyarihan ng seal, si Left ang magiging natural nitong kaaway. Nakita natin sina Yuro at Left sa isang puting espasyo, pero sobrang liwanag nito kaya nawalan ng balanse si Yuro, at ibinunyag ni Left na sinubukan niyang lumipad, pero natapos sa pag-untog sa isang kisame. Sa tingin niya ay nasa loob sila ng isang harang na nilikha ng mga demonyo ng kaaway, kaya naisip ni Yuro na hindi sila dapat mag-aksaya ng oras at hiniling na tulungan siya nitong i-adjust ang kanyang pana. Nagtaka si Left kung bakit hindi siya natatakot, kaya ipinaliwanag ni Yuro na walang nagtataglay ng sensya mula nang salakayin ang nayon, at nasanay na lang siya sa pagiging lito. Tinarget niya ang itak sa kamay nito, pero natapos sa pagtama sa mukha nito, kaya sinabi niya rito na dapat ay umiwas siya. Ipinaliwanag ni Left na walang halaga iyon dahil gawa siya sa bato, at sa tingin niya ay dapat mag-alala si Yuro sa kanyang kapatid na nalamon ng itim na harang. Pero sa tingin ni Yuro ay kaya nitong makawala ng mag-isa dahil mayroon itong kapangyarihan ng break. Habang nagagawa nitong makalaya, agad niyang ginamit ang kanyang kakayahan para sirain ang kontrata sa pagitan ng demonyo at ng master nito. Ibinalik ni Sakurezawa ang kanyang dugo na ibinuhos naman niya dito para bumuo ng bagong kontrata, at nagtaka siya kung nilamon ba nito ang kanyang kapatid. Kinumpirma nito na ginawa nga nito iyon, kaya inutusan niya itong iluwa si Yuro, pero agad na naghandang umatake sina Yuro at Left. Ipinaliwanag ni Asa na nasa panig na nila ito ngayon, at napansin ni Haruo na maaaring may alam ang nakaraang master nito tungkol sa pagkawala ng kanilang mga magulang, kaya hiniling niya sa demonyo na ihatid sila sa nakaraang master nito. Dahil dito, tumakbo ito sa pasilyo at itinuro ang isang pinto, at tinamaan ni Yuro ang lalaki sa likod nito. Samantala, pinatumba ni Jin ang maraming pumasok sa tulong ng kanyang mga demonyo, pero wala siyang nakilala sa anumang grupo sa kanila.
Nakasalubong niya si Gabi na nagsabing nagpatomba siya ng 5 partido ng mga pumasok pero hindi rin niya nakilala ang mga ito. Nakita nila ang isang pumasok na may panang nakasaksak sa katawan nito, at sinabi nitong gusto niyang sumuko pero nagtaka si Jin kung saan umaatake si Yuro. Nakita natin si Yuro sa bubong kung saan pinangangasuhan niya ang iba pang pumasok, at nakita natin ang isa sa kanila na nagtatago sa likod ng mga halaman. Naisip niya na hindi siya pwedeng lumapit kay Yuro, kaya nagpa siyang umurong, at nakita natin ang isa pang pumasok habang sinusubukang tumakas. Pero nabangga niya ang demonyo ni Akiyo na naghihintay sa labas ng pintuan, at lumitaw si Akiyo na may dalang bakal na pamalo para tapusin siya. Kinabukasan, humingi ng paumanhin si Jin kay Yuro sa pagpapasali sa kanya sa gulo, at ipinaliwanag ni Yuro na tinulungan lang niya sila para mahanap ang bakas ng kanyang mga magulang. Sumama sa kanila si Gabi, pero hindi siya masayang makita ito, at sinabi ni Yuro na kahit pinayagan niya itong umalis, hindi pa rin niya ito pinatatawad. Agad namang pumasok si Asa para pakalmayan sila. Kinwestiyon nila ang mga nahuling pumasok, at ibinunyag ng isang lalaki na nagngangalang Hamire na sinabihan siyang hulihin ang kambal para sa isang malaking gantimpala, pero wala siyang ideya kung sino ang kanyang kliyente. Ipinatawag ni Haruo ang kanyang pagong para durugan ang mga binti ni Hamire, kaya sinabi nitong hindi niya kilala ang kanyang mga kasamahan, pero ang kanilang pinuno ay isang lalaking may balbas na naka-camel jacket. Nabanggit ni Akiyo na pinatay niya ito kanina sa pintuan, at tinanong ni Jin si Hamire kung may alam ba siya tungkol sa mga magulang ni Yuro, pero ipinaliwanag nitong hindi, at wala ring alam ang iba pang pumasok. Humingi ng paumanhin si Asa kay Yuro dahil pumunta ito sa pag-asang may mahahanap, at tinanong niya si Hamire kung ano ang ipinangalan sa kanyang mga demonyo. Pero ibinunyag nitong hindi niya kailanman pinangalanan ang mga ito dahil ang mga demonyo ay parang mga hayop lang sa kanya. Nagalit si Gabi sa kanyang sagot, at naghanda ang kanyang demonyo na durugan ang bungo nito, pero nagpasya siyang patawarin ito at umalis. Sa tingin ni Haruo ay dahil sa kanyang ugali kaya madaling nagkanulo ang kanyang mga demonyo, habang nagtaka naman si Asa kung ano ang dapat niyang itawag sa kanila. Nagsimula silang maging sobrang magiliw sa kanya, pero ipinaalala niya sa kanila na pansamantalang master lang siya, at nagtaka kung pwede ba silang lumiit, kaya lumiit ang mga ito at naging cute sa kanya. Tinanong siya ni Yuro kung palagi bang may mga mamamatay tao na humahabol sa kanya simula nang umalis sa Nayon, at sinabi niyang nas-anay na siya dito, pero masaya siya na nandoon ito para tulungan siya. Nagtaka siya kung ang mga mamamatay tao rin ba ang dahilan kung bakit nawala ang kanyang mata, at nag-atubili siyang sabihin ang katotohanan, pero nagpasya siyang huwag magsinungaling dito at ibinunyag na minsan na siyang pinatay ng mamamatay tao ng Hagashi Village. Sa isang flashback mula 10 taon na ang nakalipas, nangaso si Yuro kasama ang kanyang amang si Mai nang biglang umatake ang isang bandido habang nasa malalim na bahagi sila ng kabundukan. Naramdaman niya ang hangaring pumatay ng bandido, kaya natural na nag-react ang kanyang katawan at sinaksak ang lalaki sa dibdib, habang binaril naman ng kanyang ama ang bandido mula sa likod. Nagmamadaling lumapit si Mine sa kanya na sinasabing tandaan kung ano ang pakiramdam ng hangaring pumatay ng isang tao, at nagbabala na mararanasan niya ito ng hindi mabilang na beses, kaya hindi siya dapat mag-atubili na gawin ang anuman para mabuhay. Pinalipas nila ang gabi sa kabundukan para kumalma si Yuro, at tinuruan siya ni Mai na bawasan ang pagkabalisa sa pamamagitan ng paghinga ng malalim, sabay sabing palaging suriin ang sitwasyon para manatiling buhay. Nag-alala siya na baka salakayin ng ibang bandido ang Nayon, pero sinabi ni Mai na kumilos na parang walang nangyari dahil alam niyang hindi sasalakayin ang Nayon. Pagbalik nila sa Nayon, nagsinungaling si Mine sa lahat at ipinaliwanag na pinalipas nila ang gabi sa kabundukan dahil nawalan sila ng malay sa oras, pero napansin ni Yo na ang dugo kay Yuro, kaya sinabi ni Mine na mula ito sa isang daga na kanilang kinain. Nabawasan ang pag-aalala ng ina ni Yuro at ni Asa nang makitang ligtas sila, at hindi sinabi ni Yuro kung ano ang aktwal na nangyari. Pero habang nakikipag-usap sa kanyang kapatid tungkol sa pangangaso, nakita niya si Mai na may sinasabi sa kanyang ina, na nagdulot ng pag-aalala dito. Pagkatapos ng insidenteng iyon, tumakas sila mula sa Nayon at iniwan siya kasama ang batang babae na inakala niyang kapatid niya. Sa kasalukuyan, ipinaliwanag ni Asa na matapos nilang umalis sa Nayon, kinupkup sila ng Kagomori clan, at tila kumalma ang mga bagay-bagay hanggang sa mawala ang kanilang mga magulang. Sinabi niya na noong 15 taong gulang siya, nahuli at pinatay siya ng mamamatay tao ng Hagashi Village, at nahanap ang sarili sa isang lugar na inakala niyang impyerno, pero sinabi ng isang demonyo na hindi ganoon ang kaso. Ibinunyag ng demonyo na nasa hangganan sila sa pagitan ng lupain ng mga patay at mga buhay, na kilala bilang Yomi no Kuni o Yomi no Joka. Dahil dito, naalala niya ang alamat ng Nayon na sinabi ng kanyang ama, kung saan ang kambal ay naglalakbay sa mundo ng anino para mag-utos ng mga demonyo.
Itinuwid siya ng demonyo na sinasabing ang mga paalitang tradisyon ay palaging nababaluktot at nasa isang lugar sila bago ang mundo ng anino. Ipinaliwanag ng demonyo na walang sino mang makakarating doon maliban kung mamatay sila, at ang Higashi Village ay sadyang nagpadala ng mga mamamatay tao para patayin siya upang mapunta siya doon. Sinabi ng demonyo sa kanya na maaari siyang manatiling patay at mahulog mula sa tulay o tanggapin ang break power at bumalik sa mundo ng mga buhay, pero nagbabala ito na ang mga gustong gumamit ng kanyang kapangyarihan ay magtitipon sa paligid niya, at maaari siyang makaranas ng isang buhay na impyerno. Nabanggit ni Asa na malamang na nagsimula na ang kanyang personal na impyerno dahil siya ang dahilan kung bakit nawala ang kanilang mga magulang, pero bigla niyang naalala si Yuro. Nagtaka siya kung buhay pa ba ito, kaya ibinunyag ng demonyo na hindi nito alam, pero sinabing mararating niya ang Cell kapag namatay siya, at sinabihan siyang gumawa ng desisyon. Sa mundo ng mga buhay, nagpanik ang mga mamamatay tao nang hindi mabuhay muli si Asa, at nagsimula silang magtalo tungkol sa kung paano sila maaaring pumili ng maling babae. Inakala nilang nabigo silang makuha ang break power, kaya nagpasya silang habulin ang Cell power sa halip, sa pag-aakalang mas madaling kontrolin si Yuro para sa kanilang personal na pakinabang dahil na brainwash ito ng mga mamamayan ng Nayon. Biglang pinalaya ng kanyang sarili si Asa gamit ang kanyang break power at pinuksa silang dalawa, pero nahanap siya ni Gabi at sinabihang ipaubaya na lang ang pagpatay sa mga tulad niyang hindi bagay sa lipunan. Humingi ng paumanhin si Asa sa pagtapos sa mga mamamatay tao at ipinaliwanag na hindi niya piniling maging isang piniling kambal, pero gumawa siya ng isang mahalagang desisyon, kaya kailangan na niyang marumihan ang kanyang mga kamay. Sa kasalukuyan, sinabi ni Asa kay Yuro na nagbago na ang mga bagay-bagay, kaya ang inosenteng nakababatang kapatid na kilala niya noon ay wala na. Kinabukasan, lumitaw si Dara sa pintuan ng mansyon ng Kagomori na sinabing nandoon siya para kunin si Yuro, kaya sinabi ni Jin kay Yuro ang tungkol sa kanyang pagdating. Naisip ni Yuro ang mapanlinlang na sitwasyon dahil nagtitiwala si Asa sa Kagomori, pero ayaw nina Dara at Hana na magkaroon ng anumang kinalaman sa kanila, kaya nagpasya siyang ang pinakamahusay na hakbang ay pakinggan ang magkabilang panig ng sabay. Hiniling niya kay Jin na isama si Dara, kaya sinabihan ni Jin si Akio na ihatid ito, pero lumitaw si Asuma at nagtanong kung ano ang nangyari sa mansyon. Nagtaka si Jin na natulog si Asuma sa buong gabi dahil may matalas itong pandinig at ang buong mansyon ay nasa kaguluhan. Dumating ang isang lalaki na nagngangalang Hikaru, at nag-alala siya na sinalakay ang mansyon kahit na mahigpit itong binabantayan, pero nabawasan ang pag-aalala nang makitang maayos lang sina Asa at Yuro. Humingi siya ng paumanhin kay Jin dahil hindi siya nakatulong at ipinaliwanag na nakatulog siya pagkatapos ng kanyang deadline, pero masaya lang si Jin na natapos niya ang kanyang trabaho sa tamang oras. Dumating si Gonzo kasama si Dara, at nagtaka si Jin kung bakit sila magkasama, kaya ipinaliwanag ni Gonzo na nagkasalubong sila sa daan. Sinabi niya kay Yuro na marami siyang narinig tungkol sa kanya mula kay Asa, pero naisip ni Jin kung paanong ang Tetare clan ay ang mga retainer ng mga mamamayan ng Agashi, at hindi pa sila nagpapakita sa Kagomori noon. Nagtaka siya kung bakit ang isa sa kanila ay naglakad sa teritoryo ng kaaway ng walang kalaban-laban, at nagtaka naman si Wright kung magkatrabaho ba ang Kagomori at Tetara. Pero hindi iniisip ni Yuro na ganoon ang kaso, dahil nararamdaman niyang gusto ni Gonzo at Jin na tapusin ang buhay ni Dara. Tinanong niya si Dara kung bakit walang nagsabi sa kanya na makukuha niya ang Cell power kung namatay siya. Sa puntong ito, ipinaliwanag ni Dara na ang alamat ng Nayon lang ang narinig niya, at hindi niya alam ang mga detalye. Nabanggit niya na si Yuro ay isang mabait at mapagmahal na kapatid, kaya kung may gagamit ng kanyang kapatid laban sa kanya, itatapon niya ang kanyang buhay. Napansin ni Wright na walang garantiya na babalik pa siya, at ibinunyag ni Left na ang isa sa huling kambal na ipinanganak 400 taon na ang nakalipas ay hindi na bumalik sa buhay matapos mamatay. Agad namang binago ni Gonzo ang paksa at inanyayahan ang lahat para sa almusal. Pagpasok nila sa bulwagan, napansin ni Gonzo na nasira ito, kaya nag-alok si Hikaru na ayusin ito at ipinatawag ang kanyang mga demonyo. Agad niyang binura ang mga nasirang bahagi ng gusali bago muling itinayo ang mga dingding at banig, na ikinagulat ni Dara at Yuro dahil hindi pa sila nakakakita ng anumang katulad nito. Ipinaliwanag ni Hikaru na ang kanyang mga demonyo ay tinatawag na whiteout at ink, at naglalagay siya ng whiteout sa anumang gusto niyang ayusin bago gumamit ng ink para iguhit ang mga detalye. Napansin ni Asa na ang kanyang kakayahan ay nangangailangan ng malakas na imahinasyon at biswalisasyon, at magagamit ito ng epektibo ni Hikaru dahil isa siyang mondaka, pero walang ideya si Yuro kung ano iyon. Ibinunyag ni Hikaru na ginagamit niya ang pen name na Heiger dahil ang reputasyon ng pamilya Kagomori ay kontrobersyal, at nakilala naman ni Dara ang kanyang pangalan mula sa mga credit ng maraming pelikula, kaya sa tingin niya ay isang sikat na artist si Hikaru.
Naisip ni Yuro na miyembro din siya ng pamilya Kagomori, kaya ipinakilala ni Hikaru ang sarili bilang panganay na anak ni Gonzo, at sinabing si Asuma ang pangalawang anak. Ibinunyag naman ni Jin na siya ang pinakabata, at nalaman nating lahat sila ay may magkakaibang ina, pero si Hikaru ang susunod na pinuno ng clan dahil siya ang panganay. Kaya naman, dapat silang magsikap na magtatag ng magandang relasyon sa kanya, pero hindi interesado si Hikaru sa posisyon dahil gusto niyang mamuhay ng normal. Napansin ni Dara na may mga naayos na bahagi na monochrome pa rin, kaya ipinaliwanag ni Hikaru na ang mga kulay ay natural na hihalo sa paglipas ng panahon. Pero habang tinitingnan niya ang mga ito ng mabuti, nalaman niyang nakalimutan niyang magdagdag ng pagkasira at pagkaluma para magmukha silang natural. Gusto sana niyang ayusin agad ang lahat, pero sinabi ni Gonzo na ayos lang iyon at inimbitahan silang mag-almusal muna. Naglatag ang mga katulong ng mga upo ang unan sa buong silid, at sinabi ni Gonzo na huwag nang alalahanin ang sitting order, maging ang mga maliliit na demonyo ay nagdala rin ng unan para kina left at right dahil itinuturing niyang pantay-pantay ang lahat ng kanyang bisita. Habang kumakain ang lahat, nagtaka si Jin kung paano nalaman ni Dara na nandoon si Yuro, pero sinabi ni Dara na ito ay isang trade secret. Nagtaka si Jin kung tinulungan ba ni Dara ang mga mamamatay tao na sumalakay sa mansyon kagabi dahil sa tingin niya ay hinala ang timing. Pero sinabi ni Dara na wala siyang kinalaman sa mga pag-atake at tinanong si Asa kung itinuturing ba siya ng maayos dito. Ipinaliwanag naman niya na komportable at ligtas siya sa loob ng mansyon. Napansin niya na ang unang pagkakataon na sinalakay siya sa mansyon ay kagabi lang, at ayaw ni Sakurezawa na umalis siya ng mansyon dahil alam nitong hindi ligtas sa labas. Ibinunyag niya na lumalabas lang si Asa para magpatingin sa ospital kapag hindi siya pwedeng gamutin sa klinika ng mansyon, at sa isa sa mga biyaheng iyon siya kinidnap ng mga mamamatay tao ng Hagashi Village. Sinabi rin niyang nagkaroon siya ng gastric ulcer dahil sa stress sa patuloy na paggantimpala sa kanyang ulo, pero sinabi ni Dara na hindi siya kasali sa kanila. Nagtaka ito kung paano niya pinangangalagaan ang mga bagay tulad ng insurance ng walang family register, kaya ipinaliwanag niya na wala siyang anuman nito dahil nawala ang kanyang mga magulang bago pa ito magawa. Sa tingin niya ay hindi gagawin iyon ng mga tao sa Hagashi, pero nagtaka si Gonzo kung paano sila magtitiwala sa kanya, kaya napansin nitong hindi siya sumasang-ayon sa mga ekstremista ng Hagashi at ipinaalala sa lahat na pumunta siyang walang dala para sunduin si Yuro. Nagtaka siya kung ang mga ekstremista ng Kagomori ba ang nasa likod nito dahil alam niyang hindi lahat sa clan ay panig kay Gonzo, at tinanong niya si Gonzo kung ano ang plano niyang gawin sa kambal. Ipinaliwanag ni Gonzo na ang kapangyarihan ng kambal ay palaging nagdadala ng kaguluhan at naniniwala siyang sina Asa at Yuro na ang dapat na huling pares na ipanganak. Ngunit para mangyari iyon, kailangang maglaho ang Hagashi Village dahil doon lang pwedeng ipanganak ang kambal. Sa tingin niya ay responsibilidad ng Kagomori clan na wakasan ang siklo, pero hindi sumang-ayon si Asuma at napansing dapat kontrolin ng Kagomori clan ang kapangyarihan ng kambal. Nagpasalamat naman si Yuro kina left at right dahil sinabi nilang hindi siya isang isinumpang bata, at napansin niyang malaking bagay ito para sa kanya. Matapos kumain, itinuro ni Yuro si Asa at inaming hindi pa rin niya ito pinatatawad sa pagsalakay sa nayon. Pero nagtaka siya kung sino ang nagpaparamdam sa kanya ng guilt dahil patuloy siyang humihingi ng paumanhin sa lahat ng bagay na hindi naman niya kasalanan. Sinabi niyang hindi niya hahayaang may magdesisyon kung paano sila dapat mabuhay at ipinaliwanag na hindi siya magtatago sino man ang humabol sa kanya upang mahuli niya ang kanyang mga kaaway at piliting sumagot sa kanya. Tinawag siyang tanga ni Asa at sa tingin niya ay sinasabi niya lang ito dahil hindi pa niya nararanasang patuloy na haunted sa lahat ng oras. Hiniling niya kina left at right na pangaralan ito, pero pareho silang handang sumunod sa kanilang master, habang sinabi naman ni Gabi na tutulungan niya itong pasanin ang bigat na kanyang dinadala mag-isa. Inanyayahan ni Gonzo si Yuro na sumali sa kanilang clan, pero tinanggihan siya ni Yuro dahil tinawag nitong miserable ang Hagashi Village. Pinahalagahan niya ang kanilang tulong sa paghahanap sa kanyang mga magulang, pero gusto niyang manatili kay Dara at ipagpatuloy ang kanyang sariling paglalakbay. Naghanda si Yuro na umalis kasama si Dara at hiniling ni Asa sa kanyang mga kasamahan na protektahan ito, pero pagdating nila sa mga pintuan ng mansyon, huminto si Asa dahil natatakot siyang lumabas, at naisip ni Yuro na lumipat lang ito mula sa isang bilangguan patungo sa isa pa. Ipinakita niya sa kanya ang isang larawan ng kanyang mga magulang, pero nagtaka siya kung paano siya nagkaroon ng ganoong makatutuhanang larawan dahil hindi pa siya nakakakita ng larawan noon. Nag-selfie ito kasama siya, at gusto ring sumali ni na left at right, pero ipinaliwanag niyang hindi lumilitaw ang mga demonyo sa camera dahil wala silang pisikal na katawan. Gusto niyang makita uli ang larawan ng kanilang mga magulang at nag-alok itong padalhan siya ng kopya, pero hindi niya maalala ang kanilang address.
Tumanggi si Dara na magbigay ng personal na impormasyon sa Kagomori clan, pero binigyan siya ni Jean ng isang business card para sa isa sa mga bar ng clan, at sinabing mahahanap nila siya doon kung gusto nilang mag-usap. Bago umalis si Yuro, ibinunyag ni Asa na gusto rin ng kanilang mga magulang na tumakas kasama siya, pero pinigilan sila ni Yona, kaya napilitan silang umalis nang wala siya, at masaya siyang sinabi nito ang katotohanan. Nagsimula siyang maglakad palayo, pero tumakbo ito para yakapin siya at sinabihang mag-ingat. Pagkaalis nito, bigla siyang napaluhod at napansing hindi niya dapat binaba ang kanyang bantay. Nagsimula siyang umiyak ng mapagtantong kapatid nga niya ito dahil natatandaan pa rin niya kung paano nito hinahawakan ang kanyang likod. Tumingin si Jin sa gate, pero sa tingin ni Asa ay hindi niya dapat saktan ang tiwala ni Yuro sa pamamagitan ng pag-eespya sa kanila, at sinabi nitong tama siya, pero nakita nating nagpadala na si Asuma ng isang demonyo para subaybayan sila. Napansin ni Dara na masama ang loob ni Yuro, kaya binanggit niyang dahil nasa gitna na sila ng lungsod, dapat silang matuto tungkol sa labas ng mundo. Ipinakita niya sa kanya ang mga bagay na hindi pa niya nakikita noon, at nanood sila ng karera ng kabayo, kung saan natalo si Dara ng pera sa pagpusta sa maling kabayo. Nagtaka si Yuro kung magkano ang halaga ng nanalong kabayo, pero sinabi ni Dara na mahal ito at nag-alok na bilhin ang anumang kailangan niya para mabuhay doon. Binanggit niyang kailangan niya ng mga pana dahil mayroon na siyang pana, at nagtaka kung saan nila mahahanap ang mga materyales na kailangan niya para gawin ang mga ito, kaya dinala siya ni Dara sa supermarket. Nagulat silang makita na ang lahat ay nakasale doon, at matapos kunin ang lahat ng mga item, pumunta sila sa counter, pero nagulat ang cashier nang makita sina left at right, kaya ipinaliwanag ni Dara na kapag ang mga ordinaryong tao ay kulang sa tulog, kung minsan ay nakakakita sila ng mga demonyo. Nagtungo sila sa kabilang bahagi ng tindahan, at naging interesado si Yuro sa mga itim na damit dahil sa tingin niya ay may tatago nito ng maayos ang mga mantsa ng dugo, at naalala niyang ilang beses siyang sinalakay ng mga bandido. Ibinunyag niya na hindi tulad ng mga matatandang taga-nayon na may mga marka sa kanilang mga kamay at kasukasuan, malinis ang mga kamay ng mga bandido, kaya sa tingin niya ay nanggaling sila sa ibaba ng bundok. Nagtaka siya kung tinulungan ba sila ng mga taga-nayon na makarating doon para mapupuksa siya, at ibinunyag ni Dara na iilang tao lang ang nakaalam tungkol sa landas patungo sa Hagashi Village. Sa tingin ni Yuro ay mapapaliit nito ang kanilang paghahanap at napansing dapat silang unang umatake dahil magbibigay ito sa kanila ng bentahe. Sinabi rin niya kay Dara na sinusundan sila at sa tingin niya ay maaaring ibinunyag ni Dara ang kanyang pagkakakilanlan nang kumuha sila ng larawan sa telepono ni Asa. Pero sa tingin niya ay ayos lang dahil ang mansyon ay dapat may mga security camera sa lahat ng dako. Tumingin si Asa sa kanyang larawan kasama ang kanyang kapatid at nakita niya ang larawang kasama si Dara, pero in-edit niya ito para alisin siya. Tinanong siya ni Jin kung may larawan ba siya kasama si Dara, pero sinabi niyang wala siya nito, kaya inutusan niya si Haruo na kumuha ng security footage mula sa mga kamera at hiniling naman niyang ipadala sa kanya ang mga bahaging kasama si Yuro. Kinwestiyon nila ang mga pumasok na nagbunyag na ang lalaking nagngangalang Akashima ang kumuha sa kanila para salakayin ang mansyon, pero hindi nila ito nakatagpo ng personal bago ang misyon. Ipinakita nila ang kanilang mga telepono at ibinunyag na nakatanggap sila ng tawag bandang hating gabi para sa isang urhenteng misyon at napagtanto ni Haruo na bandang oras ito nang matapos silang makipaglaban kay Yuro. Nagtaka si Gonzo kung paano sila nakapasok dahil mga miyembro at bisita lang ang pwedeng pumasok sa mansyon, kaya sinabi nilang bukas na ang kanlurang gate nang makarating sila doon. Ngunit ibinunyag ni Jin na walang kanlurang gate ang mansyon at napansing may pader lang doon. Sinabi ni Gonzo sa kanyang tao na nagngangalang Fuyuki na gamitin ang kanyang demonyong si Blacklist at kumuha ng impormasyon sa kanilang mga demonyo. Hinawakan nito ang kanilang mga demonyo para malaman na ang totoong pangalan ng babae ay Takikawa at nalaman nating tinanggap niya ang trabaho dahil kailangan niya ng pera para sa pagpapagamot ng kanyang ina. Tiningnan ni Blacklist si Hamire at nalaman nating kailangan niya ng pera para bayaran ang kanyang utang sa pagsusugal, pero napansin ni Fuyuki na pareho silang nagsasabi ng katotohanan dahil nagkita lang sila sa trabaho. Kinuha sila ni Gonzo para alagaan ang mansyon at nangakong babayaran ang pagpapagamot ng ina ni Takikawa, kaya nagpasalamat ito sa kanyang kabutihan. Sa kanyang pag-alis, nagtaka ang kanyang katulong kung ayos lang ba nakuhanin sila, kaya napansin niya maaari nila silang gamitin bilang mga expendable na sundalo dahil alam na nila ang kanilang personal na impyerno. Habang nagtatrabaho sa mga pag-aayos, nagtaka si Hamire kung maaari ba niyang makuha muli ang kanyang mga demonyo, pero napagtanto rin niyang ayaw na ng mga ito na maging master siya uli. Kaya naman, sinabi ni Gabi sa kanya na itago na lang ang mga ito at napansing tutulungan siya nitong manatiling ligtas. May online meeting si Hikaru sa kanyang editor at nagtaka ito kung kailangan ba niya ng mga bagong tao para tulungan siya, pero ipinaliwanag niyang hindi dahil napakapakinabang ni Gabi at Asa.
Humingi ng paumanhin si Yuro dahil nakalimutan niya ang itak ni Dara sa mansyon ng Kagomori, pero masaya si Dara na iniwan niya ito dahil mapanganib na dalhin ito sa paligid. Sa tingin niya ay dapat nilang bisitahin ang kanyang bahay kung saan maaari silang kumuha ng mga armas, kaya ipinaalala sa kanya ni Yuro na sinusundan sila, pero sa tingin ni Dara ay ayos lang dahil iniisip na niyang iwanan ang lugar na iyon. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa bahay kung saan nag-imbak si Dara ng maraming armas at kumuha ng palako si Yuro. Nagpa siya ang mga taong sumusunod sa kanila na umurong at iulat ang kanilang mga natuklasan, pero lumitaw sina Yuro at Dara sa likod nila, kaya nilabas nila ang kanilang mga armas, ngunit agad silang dinasarmahan ni Dara. Naupuan nina left at right ang dalawa sa kanila habang ang pangatlo naman ay tumakbo palayo, pero nahulog ito sa patibong ni Dara. Nakita niya ang nawawalang bahay ng Tetori clan, at binanggit ni Dara na katulad ng Hagashi village, ang Tetori clan ay mayroon ding harang na maaaring makakulong ng mga tao sa loob. Biglang nakaramdam sina left at right ng mga demonyo, at sa tingin ni Dara ay ang mga demonyo ng kanyang pamilya ang nakapaligid sa bahay, pero binanggit nilang may iba pang pares. Mabilis na pinatumba ng mga demonyo ang mga lalaking sumusunod sa kanila, kaya naghanda sina Dara at Yuro na lumaban. Ngunit sinabihan sila ni Left na lumayo dahil alam niyang hindi sila katapat ng mga demonyong tinatawag na Tenada at Ashinada. Ginasing ni Dara ang matandang babae na sumusunod sa kanila, pero nagulat itong makita sina Tenada at Ashinada, kaya napagtanto niyang hindi siya ang kanilang master. Nagtaka siya kung bakit nakilala sila nina Left at Right, kaya ibinunyag ni Left na noong unang panahon, tinulungan nila ang isang naglalakbay na monghe na gumamit ng kapangyarihan ng seal para ikulong sina Tenada at Ashinada sa isang bundok. Nagtaka si Right kung paano sila nakatakas, kaya ibinunyag ng mga ito na kamakailan lang ay tinanggal ng isang master ang seal at masaya silang sa wakas ay makagagala na ng malaya pagkatapos ng 1,000 taon. Naalala ni Dara ang isang alamat tungkol sa kanila na nagbabanggit na nagdudulot sila ng pagkawasak saan man sila magpunta. Sinabi naman ng mga ito na hindi ito totoo, pero inaming gusto nilang kumain ng mga bata. Hinanap nila ang master nina Left at Right, at sa tingin nila ay ito ang piniling kambal at may kapangyarihan ng seal, pero hindi nila alam na si Yuro ito. Nagpanggap si Dara na siya ang master nina Left at Right para protektahan si Yuro, at tumakbo siya habang hinahabol siya nina Tenada at Ashinada. Sinubukan nina Left at Right na tumulong, pero mabilis silang tinalo nina Tenada at Ashinada. Binaril ni Dara si Tenada, pero walang epekto ang kanyang mga bala at iwinasiwas nito ang kanyang kamay sa kanya na bahagya lang niyang naiwasan. Sinubukan nitong umatake uli, pero pinatalsik ito ni Right at napagtanto ng demonyo na wala doon ang nagtataglay ng seal. Sa tingin ni Ashinada ay nasa kanila ang bentahe at sinabi kina Right at Left na hindi sila mananalo dahil wala ang monghe para tulungan sila. Nagmamadaling lumapit si Dara sa tabi ni Yuro, pero nagtaka si Yuro kung bakit ito nagpanggap na master ni na Right at Left. Ipinatanto niya kay Yuro na siya ang kanyang tagapangalaga. Nagsimula silang kunin ang impormasyon sa matandang babae at tinanong ni Dara kung para kanino siya nagtatrabaho. Ibinunyag nitong inutusan siya ni Asuma na sundan sila. Hindi siya makapaniwalang nadamay siya sa gulong ito, pero nakita natin ang isang paru-paro sa itaas nila at nalaman nating kinokontrol ito ni Asuma. Sinabihan siya ni Dara na tulungan silang labanan sina Tonada at Ashinada, pero ipinaliwanag nitong hindi niya matatawag ang kanyang mga demonyo dahil iniwan niya ang mga ito. Sa tingin niya ay dapat na lang nilang iwan sina Tonada at Ashinada sa nawawalang bahay, pero gusto ng lalaki na mapupuksa ang mga ito dahil alam ng mga ito kung paano lalampas sa harang ng kanyang clan. Nagboluntaryo si Yuro na hanapin ang kanilang master dahil alam niyang hindi siya itinuturing ng mga ito na banta at nagpa siya ang matandang babae na sumama sa kanya dahil gusto niyang maayos ang lahat at makabalik sa kanyang pamilya. Nagtungo si Dara sa kanyang imbakan ng armas, pero nakita siya ni Tonada, kaya iniunat nito ang kanyang kamay para salakayin siya. Nahirapan siyang iwasan ang mga atake nito, kaya dinurog ni Right ang kamay nito para iligtas siya, pero binalot nito ang mga kamay sa paligid ni Right at itinapon siya palayo. Napagtanto niyang winasak nito ang kanyang bahay, pero naisip niyang maganda nga itong bagay dahil makukuha na niya ang mga armas sa kanyang imbakan. Tumingin sa paligid ang matandang babae at sa tingin niya ay nahanap na niya ang master ng kaaway, pero napagtantong isa lang itong bangkay. Napansin ni Yuro na may mga bangkay sa lahat ng dako dahil ginamit ng Tetori clan ang lugar para ikulong ang kanilang mga kaaway, at sa tingin niya ay mahirap hanapin ang master ng kaaway dahil hindi niya maramdaman ang Hangerem pumatay ng mga ito. Napagtanto ni Tonada at Ashinada na hindi nila pwedeng patayin sina Right at Left dahil napakatibay ng mga ito, kaya naisip nilang unahin ang kanilang master, pero biglang binaril ni Dara si Ashinada sa mata. Wala silang ideya kung ano ang nangyari dahil hindi pa sila nakakakita ng sniper noon, at patuloy niya silang binaril kaya napilitan silang pakawalan sina Left at Right.
Nawala ng dalawang mata si Ash Inada, at hindi alam ng kanyang kasama kung ano ang umaatake sa kanila, pero hinayla sila nina left at right at pinag-umpog sa isa't isa. Pero bigla nilang pinagsama ang kanilang kapangyarihan, at nakita ni Tonada ang matandang babae. Hinawakan niya ito at sinabihan si Ash Inada na kainin siya para makabawi sila, pero sinabi nitong kainin na lang si Yuro dahil siya ang kambal na magkakaroon ng kapangyarihan ng Seal. Nagsimulang maghanap si Tonada sa kanya, at naghintay siyang lumuwag ang hawak nito para makalaya siya, pero naghanda itong durugan siya habang napansin ni Ash Inada na kakainin pa rin nila ito para maghilom ang kanilang mga sugat. Isang palakol ang biglang tumama sa kamay ni Tonada, at nahulog ang matandang babae, pero nasalo siya ni Right bago pa tumama sa lupa. Nagpakita si Yuro at ibinunyag na siya ang totoong master ni na left at right, pero nagtaka sina Tonada at Ash Inada kung ano ang gagawin sa kanya dahil makukuha niya ang kapangyarihan ng Seal kung papatayin nila ito. Natakot silang baka ikulong niya sila matapos magising ang kanyang kapangyarihan, at sa tingin nila ay pwede nila siyang patayin uli matapos mabuhay, pero alam nilang haad lang sina left at right. Sinabihan niya silang huwag gumawa ng anuman hanggat hindi siya nagbibigay ng hudyat, kaya napagtanto ni na Tonada at Ash Inada na may pagkakataon sila, at sumugod sila patungo sa kanya, pero iniwasan niya ang kanilang mga atake at tumakbo palayo. Nagtaka siya kung paano nila siya nasusundan gayong bulag si Ash Inada, kaya ipinaliwanag nitong kumikilos ang kanilang mga katawan bilang isa kapag nasa tunay silang anyo, at hindi makakuha ng malinaw na anggulo si Dara dahil napakabilis nilang kumilos. Winasak nila ang isang puno at itinapon ang ulo ng isang bangkay patungo kay Dara, na napagtantong nahanap nila siya. Tumakbo si Yuro para sa kanyang buhay at iniwasan ang kanilang mga atake, pero dinagpangan nila siya ng isang puno at naghandang tapusin siya. Bigla niyang iniunat ang kanyang kamay at nagpanik ang mga ito dahil sa pag-aakalang ikukulong niya sila, pero sinabi niyang naniwala sila sa kanyang bluff at inutusan sina right at left na samantalahin ang pagkakataon. Itinapon nila si Tonada sa tubig at dinurog ito ng isang malaking bato, kaya iniunat nito ang kanyang kamay para humingi ng tulong sa kanyang kasama. Pero pinigilan ito ni Right bago pa makarating kay Ash Inada at tuluyan itong nalunod. Hinanap ni Ash Inada ang kanyang kasama, pero binaril ni Dara ang ulo nito at ang kanilang mga katawan ay naging mga totem. Sa tingin ni Yuro ay mapanganib na kapangyarihan ang Seal dahil natakot ang mga demonyo nang isipin nilang gagamitin niya ito at pinuri ni Right ang taktikang ginamit niya, pero napansing mapanganib ito. Nahuli ni Left ang paru-paro na nag-e-espya sa kanila at nalaman ng matandang babae na mula ito sa demonyo ni Asuma, pero napansing ang pagpatay dito ay hindi makasasakit sa kanila dahil maliit na bahagi lang ito. Nakita natin si Asuma kasama ang kanyang demonyong si Asagiri, na nagsabing nahanap na niya ang daan patungo sa tagwan ni Dara, kaya nagpasalamat ito sa kanyang tulong. Tumingin si Yuro sa paligid ng bahay at napansing huminto sa pagsalakay sa kanya sina Tonada at Ash Inada nang marating niya ang isang partikular na lugar, kaya sa tingin niya ay nagtatago doon ang kanilang master. Nakita niya ang isang batang lalaki sa ilalim ng bahay at sinabihang magpakita, kaya lumabas ito at nangakong sasabihin ang lahat kay Yuro. Tinanong siya ni Dara kung sino siya, kaya ibinunyag nitong Ken ang kanyang pangalan at napansing ang kanyang ama ang nagmamay-ari ng bahay. Nagtaka si Yuro kung anak ba siya ni Dara, pero hindi nito natatandaang may anak siya at ibinunyag ni Ken ang pangalan ng kanyang ina, pero hindi pa ito naririnig ni Dara. Ibinunyag ni Ken na ang kanyang amang si Roy ang nagsabi sa kanya tungkol kay Dara at napansin ni Yuro na pamilyar ang pangalan ni Roy, kaya ibinunyag ni Dara na si Roy ang kanyang ama at nagtungo ito sa Hagashi noong bata pa si Yuro. Napagtanto ng lahat na si Ken ay sa ama na kapatid ni Dara at ibinunyag nitong narinig niya ang lahat habang nagtatago, kaya alam niyang si Yuro ang piniling kambal. Napansin niyang sinabi sa kanya ng kanyang ama ang tungkol sa mga magulang ni Yuro at tinuruan siya kung paano tatakas sa harang ng Tetara, kaya nagtaka si Yuro kung saan niya sila mahahanap, pero masyadong natatakot si Ken para sumagot. Napagtanto ng matandang babae na komplikado ang kanilang sitwasyon at nangakong hindi sasabihin kanino man ang kanyang nalalaman dahil iniligtas nila ang kanyang buhay. Nagtaka siya kung papakawalan ba nila siya at napansin ni Dara na ang pagpatay sa kanya ay walang mababago dahil alam na ng demonyo ni Asuma kung paano makararating doon. Hiningi niya ang opinyon ni Yuro, kaya napansin nitong dapat nila siyang pakawalan dahil sa tingin niya ay hindi siya banta sa kanila. Nakita niya ang mga katawan ng kanyang mga kasamahan at nagtanong kung pwede ba niya silang ilibing dahil alam niyang wala silang mga pamilya na magdadaos ng libing para sa kanila. Nagpa siya si Yuro na tulungan siya at naghukay si Right gamit ang kanyang mga kamay habang nagpasalamat naman si Ken kay Dara sa pagtalo sa kanyang mga demonyo dahil hindi niya makontrol ang mga ito. Nagtaka si Yuro kung ang mga kontrata ba ng demonyo ay maaaring mapayapang kalasin,
kaya ipinaliwanag ni Dara na posible ito sa pamamagitan ng kasunduan sa pagitan ng Master at Demonyo, pero ayaw ni na Right at Left na tapusin ang kanilang kontrata kay Yuro dahil pinahihintulutan sila nitong kumilos ng malaya. Nagbabala sila kay Ken na mag-ingat dahil hindi lahat ng demonyo ay mababait na tulad nila at ibinunyag nilang ang Seal ay maaaring magbago sa mga demonyo sa kanilang anyong relic habang ang Break naman ay maaaring magpalaya sa kanila. Ibinalik ni Dara ang matandang babae sa bayan at sinabihan itong iparating ang kanyang pagbati kay Asuma, pero nagpa siya itong magbitiw dahil masyadong mapanganib ang kanyang trabaho. Sinabihan ni Dara si Ken na ibahagi ang lahat ng kanyang nalalaman, pero ipinaliwanag nitong hindi niya alam kung nasaan ang mga magulang ni Yuro at napansing hindi rin niya mahanap si Roy. Napagtanto ni Dara na wala rin itong alam na tulad nila at ipinaliliwanag na ang bahay ay isang demonyo, pero hindi ito sa kanya dahil ang kontrata nito ay kay Roy. Napansin ni Ken na iniwan siya ng kanyang ama kasama ang kanyang ina, pero namatay ito noong isang araw, kaya kailangan niyang mabuhay ng mag-isa. Sa pag-aakalang kailangan niya ng mga demonyo para protektahan siya, nakipagkontrata siya kina Tonada at Ash Inada, pero lumabas na mas asama ang mga ito, kaya ikinulong niya sila sa nawawalang bahay. Ibinunyag ni Dara na namanan niya ang kanyang trabaho isang dekada na ang nakalipas, na halos kaparehong oras nang umalis ang mga magulang ni Yuro sa nayon, pero napansin niyang hindi na niya narinig ang tungkol kay Roy mula noon at sa tingin niya ay itinapon ng kanyang ama ang negosyo ng pamilya sa kanya upang makapagsimula ng bagong pamilya. Ibinunyag ni Ken na hindi ito nagsalita tungkol sa trabaho, pero sa tuwing nalalasing ito, nagrereklamo ito tungkol sa ina ni Yuro na si Nagisa, na nag-blackmail sa kanya para sabihin kung paano tatakas sa Tetara. Nalaman nating wala siyang ginawa para tulungan ng direkta ang mga magulang ni Yuro, pero itinuring siya ng Tetara bilang isang traidor, at hindi siya nagustuhan ng mga Kagomori dahil lumaban siya sa kanila, kaya wala siyang mapuntahan, at sa tingin ni Ken ito ang dahilan kung bakit siya nagretiro. Nagbalik sina Dara at Yuro sa bahay, at masaya si Hana na hindi nasaktan si Yuro, kaya sa tingin niya ay talagang nagmamalasakit ito sa kanya, pero nalaman nating ayaw lang niyang magbayad para sa kanyang mga gastusin sa medikal. Nakita niya ang tiket sa pusta sa kabayo ni Dara, kaya napagtanto niyang nagsugal ito, at sinabi ni Ken sa kanya na makikitira siya sa kanila. Sa pag-aakalang lihim itong anak ni Dara, nahulog siya sa kawalan ng pag-asa habang naalalang namumuhay siya ng mapayapa noon hanggang sa pilitin siya ni Dara na pakasalan ito at winasak ang lahat. Sinabihan niya itong ipaliwanag ang sitwasyon, kaya napansin nitong hindi niya anak si Ken, at ibinahagi ang lahat ng nangyari. Napansin niyang mananatili sa kanila si Ken dahil wala itong mapuntahan, pero hindi ito pinagkakatiwalaan ng babae. Kaya binanggit ni Yuro kung paanong wala siyang nararamdamang hangaring pumatay mula sa kanya, pero sinabihan siya ni Hana na mag-ingat, at bigla siyang sinakal nito habang ipinaliliwanag na hindi siya dapat magtiwala sa mga tao ng ganoon kadali. Ipinakita sa kanila ni Ken ang passbook na iniwan ng kanyang ina, at napansing dapat nitong sagutin ang kanilang mga gastusin sa pamumuhay, pero napagtanto ni Hana na hindi ito na-update sa loob ng maraming taon, kaya sinabihan niya si Dara na pumunta sa bangko. Nagbalik si Dara sa bahay, at habang ipinapakita kay Hana ang pera sa bank account ni Ken, napagtanto nitong napakalaking halaga nito, kaya sinabi niyang pwede itong manatili doon hanggat gusto nito. Sa pag-aakalang si Roy ang nagdedeposito ng pera sa account, sinabi niya kay Dara na kamangha-mangha ang kanyang ama, pero ipinaliwanag nitong hindi kailanman tumulong ang kanyang ama sa pananalapi sa kanya. Napansin niyang may mga kamakailang deposito, kaya sa tingin niya ay buhay pa ang kanyang ama, pero naisip niyang hindi nila ito mahanap dahil wala silang larawan nito. Ibinunyag ni Ken na nagtrabaho ang kanyang ina sa isang bar, pero walang alam ang kanyang mga kaibigan tungkol kay Roy, kaya sa tingin ni Dara ay dapat siyang bumalik sa Tetara para magtanong-tanong. Habang naghahanda silang matulog, napansin ni Ken na nakadarama siya ng guilt dahil mas maganda ang kanyang kama kaysa kay Yuro, kahit na nakikitira lang siya doon. Sinabi ni Yuro na ayos lang iyon dahil kapatid siya sa ama ni Dara at umaasang mahahanap nila ang kanyang ama sa lalong madaling panahon. Napansin nitong kailangan niyang sabihin sa kanyang ama ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina at nagsimula siyang umiyak sabay sabi na umaasa siyang mahahanap din nila ang mga magulang ni Yuro. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam!